Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli na naman tayong pinagtagpo ng tadhana dito sa ating munting tahanan ng mga kwento. Kumusta po ang inyong mga puso? Handa na ba kayong damhin ang isang bagong yugto ng pag-ibig, sakit at pagbangon? Sabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag, pero sa mundo ng mga mayayaman, kung saan ang salapi ay kayang takpan ng katotohanan, paano kung ang mismong pamilyang inaasahan mong magpoprotekta sa'yo ay siya palang dudurog sa iyong pagkatao? Handa na ba kayo? Huminga ng malalim. Ito ang dugo at diwa ng Villa Takip Silim. Ang tunog ng basag na kristal ay parang kulog na yumanig sa buong katahimikan ng mansyon. Hindi yun galing sa labas, kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. Galing iyon sa loob, sa kwarto ng kanyang ama. Napahawak si Sinag sa kanyang dibdib, isang kakaibang kaba ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Kanina pa siya balisa habang nakaupo sa harap ng kanyang canvas, pilit na tinatapos ang isang painting, pero tila may bumubulong sa kanya na may masamang mangyayari. Binitawan niya ang brush. Tumakbo siya palabas ng kanyang silid, ang kanyang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo ng Villa Takip Silim. Pero bago natin marating ang nakakapalumong tagpong iyon, kailangan nating bumalik sa simula ng gabing ito. Sa huling hapunan na magbabago ng lahat, 2 oras ang nakararaan, tahimik ang hapagkainan, tanging ang tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang plato ang maririnig. Nakaupo sa kabisera si Don Tadhana Marahuyo. Ang dating matikas na tycoon ng real estate ay ngayoy tila isang anino na lamang ng kanyang sarili. Maputla, nangangayat, at bawat paghinga ay tila isang pakikipagbuno sa hangin. Sa kanyang kanan ay nakaupo si Sinag. Pinagmamasdan niya ang ama ng may halong pag-aalala. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, pero pinigilan siya ng isang presensya sa kabilang dulo ng mesa. Si Senyora Vana Halia, ang kanyang madrasta. Maganda pa rin ito kahit nasa 40 na. Suot ang isang eleganteng pulang bestida na tila masyadong magarbo para sa isang simpleng hapunan sa bahay. Nakangiti ito habang pinagsisilbihan si Don Tadhana. Pero para kay Sinag, ang ngiting iyon ay hindi umaabot sa mga mata. Kumain ka pa, mahal ko. Malambing na wika ni Vana habang nilalagyan ng karagdagang ulam ang plato ng asawa. Kailangan mong magpalakas. Marami pa tayong aasikasuhin para sa kumpanya bukas. Napangiti ng bahagya si Don Tadhana. Puno ng pasasalamat ang mga mata. Salamat, Vana. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Napayuko si Sina. Gusto niyang sumigaw. Sabihing, Dad, hindi mo ba nakikita? Hindi siya totoo. Pero nanatili siyang tahimik. Iyon ang kahinaan niya. Ang takot na sirain ang kapayapaan. Ang takot na maging dahilan ng gulo. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Vana ang isang baso ng gatas. Mainit pa ito at umuusok. Ito na ang espesyal na gatas mo, Tadhana. Hinalo ko na ang mga bitamina na bigay ng doktor. Sabi ni Vana. Ang boses niya ay parang musika, pero may talim. Tinanggap ito ng matanda. Salamat. Habang iniinom ng ama ang gatas, napansin ni Sinag ang tingin ni Vana. Nakatitig ito sa leeg ng matanda. Pinapanood ang bawat paglunok, parang isang agila na naghihintay sa pagbagsak ng kanyang biktima. Nang magtama ang paningin nila ni Sinag, mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Vana. Ngumiti ito. Isang ngangiting matamis pero malamig. Matulog ka na rin, Sinag, utos ni Vana. Mukhang masama ang panahon. Huwag kang magpupuyat sa pagpipinta. Bumalik tayo sa kasalukuyan, hinihingal si Sinag habang nasa tapat na siya ng pinto ng kwarto ng ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinihit ang seradura. Dad, tawag niya. Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Ang unang tumambad sa kanya ay ang amoy. Amoy ng gamot na humalo
sa amoy ng mapait na almendras. At doon, sa gitna ng marangyang kwarto, nakita niya ang kanyang kinatatakutan. Nakahandusay si Don Tadhana sa sahig. Basag ang baso ng gatas sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay dilat. Nakatitig sa kawalan. Puno ng takot at pagkabigla. Ang kanyang kanang kamay ay nakaunat, nakaturo sa isang bagay sa dingding. Ang malaking painting ng yumaong ina ni Sinag. "Dad!" Sigaw ni Sinag. Dali-dali siyang lumuhod sa tabi ng ama. Hinawakan niya ang mukha nito. Malamig na. Wala ng pulso. "Hindi. Dad, gumising ka. Dad, parang awa mo na." Humagulgol si Sinag. Niyuyugyog ang katawan ng ama. Ang luha niya ay pumatak sa pisngi ng matanda. Pero huli na ang lahat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vanna. Kasunod ang family doctor na si Dr. Solis. "Diyos ko! Tadhana!" Sigaw ni Vanna, sabay takbo palapit. Umakto siyang hihimatayin, pero napansin ni Sinag na wala ni isang patak ng luha sa mga mata nito. Agad na sinuri ni Dr. Solis ang pulso ni Don Tadhana. Ilang segundo lang, umiling ang doktor at tumingin kay Vanna. May kakaibang tinginan na namagitan sa kanilang dalawa. Isang mabilis na tango na halos hindi mapapansin kung hindi ka nakatingin ng maigi. "Wala na siya," deklarasyon ng doktor. "Cardiac arrest. Mahina na talaga ang puso niya." "Hindi!" Sigaw ni Sinag. Tumayo at hinarap ang doktor. "Okay lang siya kanina. Kumain siya. Kausap ko siya. Hindi pwedeng inatake lang siya bigla." Lumapit si Vanna at hinawakan sa balikat si Sinag. Mahigpit. Masyadong mahigpit. "Sinag, anak, huminahon ka." Bulong ni Vanna. Pero ang tono niya ay may halong pagbabanta. "Tanggapin na natin. Pagod na ang daddy mo." Inalis ni Sinag ang kamay ng madrasta. "Huwag mo akong hawakan." Umatras si Sinag. Ang likod niya ay napasandal sa tokador ng ama. Habang nagkakagulo, habang inaasikaso ng doktor ang bangkay, at habang umaarte si Vanna na umiiyak sa tabi ng kama, napadako ang tingin ni Sinag sa salamin ng tokador. Mula sa refleksyon sa salamin, kitang-kita niya ang ginagawa ni Vanna sa likuran ng doktor. Habang nakatalikod ang lahat, mabilis na kumuha si Vanna ng panyo. Pinulot niya ang isang maliit na bubog ng basag na baso na may natitira pang gatas. Mabilis, pulido, parang sanay na sanay. At pagkatapos, habang tinitignan ang sarili sa salamin, isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Senyora Vanna. Hindi yun ngiti ng isang nagdadalamhati. Iyon ay ngiti ng tagumpay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kulog at kidlat, namatay ang dating inosenteng Sinag. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang nangyari ngayong gabi ay hindi aksidente. Ang kanyang ama ay pinatay, at ang pumatay ay nasa loob ng kwartong ito. Para kay Senyora Vanna Halia, ang itim ay hindi kulay ng pagluluksa. Ito ay kulay ng kapangyarihan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, na ngayon ay kanya na lamang. Hinaplos niya ang mamahaling tela ng kanyang itim na bestida. Saktong-sakto ang tabas nito sa kanyang katawan. Ipinapakita ang kanyang kurba, ngunit napananatili ang respeto na kailangan ng isang nagdadalamhating balo. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ilibing si Don Tadhana. Isang linggo ng walang humpay na pakikipagkamay, pagtanggap ng mga bulaklak, at pag-iyak ng mga luhang buhaya sa harap ng mga kamera at mga business partners. Nakakapagod. Bulong niya sa sarili, sabay pahid ng lipstick na kasing pula ng dugo. Pero sulit ang bawat patak ng luha. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kanang kamay, si Attorney Salcedo. Hindi ito ang family lawyer ng mga marahuyo na si Attorney Pantas. Si Attorney Pantas ay may pinuntahan na hindi na makakabalik. Salamat sa mga tauhan ni Vanna. "Senyora," bati ni Salcedo, may hawak na itim na folder. Handa na ang lahat sa baba. Nasa library na si Sinag at ang ilang mga saksi.
Humarap si Vanna at ngumiti ng matipid. Mabuti, tapusin na natin ang dulang ito. Pagbaba nila sa library, nadatnan nila si Sinag na nakaupo sa isang sulok. Namumugto ang mga mata ng dalaga, payat na payat, at mukhang hindi natutulog. Sa paningin ni Vanna, mukhang basahan si Sinag na kailangan ng itapon. Nang makita ni Sinag si Vanna, tumayo ito agad. Nasaan si Attorney Pantas? Bungad ni Sinag, ang boses niya ay nanginginig, pero may diin. Siya ang abogado ni Dad ng mahigit 20 taon. Bakit ang taong ito ang magbabasa ng testamento? Umupo si Vanna sa kabisera, sa dating upuan ni Don Tadhana. Pinagkrus niya ang kanyang mga binti at tinignan si Sinag na parang isang makulit na insekto. Sinag hija. Malumanay na simula ni Vanna, pero puno ng lason. Hindi mo ba nabalitaan? Biglang nag-leave si Attorney Pantas. May emergency sa pamilya niya sa probinsya. At dahil kailangan na nating ayusin ang kumpanya, si Attorney Salcedo muna ang hahawak ng lahat. Siya ang gumawa ng huling testamento ng daddy mo. Huling testamento? Kumunot ang noo ni Sinag. Pero may kopya si Dad sa vault. Binago niya yon, Sinag. Putol ni Vanna. Noong nakaraang buwan lang, alam mo naman, nitong mga huling araw medyo nadismaya ang daddy mo sa kawalan mo ng interes sa negosyo. Puro ka lang painting, di ba? Sininyasan ni Vanna si Salcedo. Binuksan ng abogado ang folder at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay parang musika sa pandinig ni Vanna. Ang mga lupain sa Batangas, ang shares sa kumpanya, ang mga accounts sa bangko, at higit sa lahat, ang Villa Takip Silim. Ang lahat ay ipinamana kay Vanna Halia bilang nag-iisang may bahay at katuwang sa buhay. Para kay Sinag, isang maliit na allowance na ibibigay lamang kung papayag siyang pumasok sa kumbento o mag-asawa ng taong pipiliin ni Vanna. Katahimikan. Pagkatapos ay isang malakas na sigaw mula kay Sinag. Kasinungalingan. Hindi gagawin ni Dad yan. Mahal niya ako. Ito ang tahanan ng nanay ko. Sinugod ni Sinag ang abogado para agawin ang papel. Pero mabilis na humarang ang 2 security guard na matagal nang binayaran ni Vanna. Tumayo si Vanna. Nawala na ang pagpapanggap. Ang mukha niya ay naging matigas at malamig. Ilabas niyo siya. Utos ni Vanna. Walang emosyon. Parang nagpapalabas lang ng basura. Vanna, hayop ka. Pinatay mo siya. Alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay niya. Nagwawala si Sinag habang kinakaladkad siya ng mga guard palabas ng library, palabas ng hallway, hanggang sa marating nila ang malaking pinto ng mansyon. Bumubuhos ang ulan sa labas. Walang awang itinulak ng mga guard si Sinag papunta sa sementadong driveway. Nadapa ang dalaga sa putikan. Ang kanyang mga damit ay basang-basa agad. Kasunod na inihagis sa kanya ang 2 maleta ng kanyang mga gamit. Lumabas si Vanna sa porch. Nanatili siya sa ilalim ng bubong, tuyo at komportable, habang pinapanood si Sinag na nanginginig sa lamig at galit sa ibaba. Dahan-dahang tumayo si Sinag. Ang putik ay humalos sa kanyang luha. Tumingala siya kay Vanna. Ang tingin ng dalaga ay hindi nagmamakaawa. Ito ay puno ng puot. Babalik ako. Sigaw ni Sinag. Kailangang lakasan ng boses dahil sa ingay ng ulan. Babawiin ko ang lahat at pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Dad. Tumawa ng mahina si Vanna. Isang tawa na nakapanindig balahibo. Bumaba siya ng ilang hakbang. May payong na hawak ang isang katulong para sa kanya. Lumapit siya ng kaunti kay Sinag. Sapat lang para marinig ng dalaga ang kanyang bulong, pero hindi siya maabot nito. Yumuko si Vanna at tinignan si Sinag sa mata. Wala kang babawiin dahil wala naman talagang sayo, bulong ni Vanna. Ang boses niya ay parang yelo. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon, naitapon ko na rin ang huling bakas ng nanay mo sa bahay na ito. Ang dugo niya at ang dugo mo ay hindi bagay sa Villa Takip Silim.
Tumindig si Vanna at tumalikod. Isara ang gate. Utos niya sa mga guard. At siguraduhin niyong hindi na makakatapak ang babaeng yan dito kahit kailan. Habang sumasara ang malaking bakal na gate, narinig pa niya ang huling tawag ni Sinag sa pangalan ng ama nito. Pero hindi na lumingon si Vanna. Pumasok siya sa loob ng mansyon at huminga ng malalim. Ang hangin sa loob ay amoy tagumpay. Wala na ang sagabal. Siya na ang reyna ng Villa Takip Silim. Pero hindi alam ni Vanna, sa dilim ng gabing iyon, may isang pares ng mata ang nakamasid mula sa malayo. At ang ulan na nagpalayas kay Sinag ay siya ring ulan na magdadala sa kanya sa taong magiging sandata niya. Ang katarungan sa bayang ito ay parang ulan, malamig, malabo, at madalas ay nakakalunod. Iyan ang iniisip ni Bagwis Lawin habang nakatitig sa mga naghalong papel sa ibabaw ng lumang mesa ng kanyang ama. Ang opisina ni Attorney Pantaslawin ay amoy lumang libro at tuyong tinta. Pero ngayon, may halo na itong amoy ng panganib. Isang linggo na. Isang linggo nang nawawala ang kanyang ama. Walang pasabi, walang bakas. Ang sabi ng mga tao sa munisipyo, baka nagbakasyon lang. Pero kilala ni Bagwis ang kanyang ama. Ang isang lalaking kasing disiplinado ni Pantas ay hindi aalis nang hindi man lang nag-iiwan ng maayos na bilin. Nasaan ka ba, Dad? Bulong ni Bagwis, sabay hilamos ng kanyang palad sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, hindi tulad ng sa ama niyang humahawak ng panulat. Ang mga kamay ni Bagwis ay sanay sa pagkukumpuni ng makina at sa pakikipaglaban sa lansangan. Pinili niyang lumayo sa mundo ng abogasya dahil para sa kanya, ang batas ay laro lamang ng mga mayayaman. Pero ngayon, ang batas na kinasusuklaman niya ang tanging paraan para mahanap ang kanyang ama. Isang malakas na kulog ang yumanig sa bintana ng opisina. Napatingin si Bagwis sa labas, sa madilim na kalsada ng bayan ng pangarap. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakita niya ang isang anino. Isang babae. Basang-basa ito, tila isang lantang bulaklak na hinampas ng bagyo. Naglalakad ito, nang walang direksyon. Hila-hila ang isang maletang, tila napakabigat para sa kanyang maliit na pangangatawan. Maya-maya pa nakita ni Bagwis ang pag-alog ng balikat ng babae, hanggang sa dahan-dahan itong bumigay. Bumagsak ang babae sa gitna ng kalsada. Hindi na nag-isip si Bagwis. Mabilis siyang bumaba ng gusali, binaliwala ang buhos ng ulan na agad tumagos sa kanyang t-shirt. Paglapit niya, nakita niya ang mukha ng babae. Maputla, marumi ang pisngi ng putik, pero kahit sa ganitong kalagayan, bakas ang isang uri ng ganda na hindi pangkaraniwan. Miss! Miss! Gising! Pagpukaw niya, sabay buhat sa dalaga. Napakalamig nito, parang bangkay. Agad niya itong dinala pabalik sa loob ng opisina. Inilapag niya ito sa lumang sopa at binalot ng kanyang jacket. Sinalinan niya ito ng mainit na kape at hinintay na magkamalay. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang imulat ng babae ang kanyang mga mata. Agad itong napabalikwas, puno ng takot ang mga mata. Huwag! Huwag niyo akong itatapon! Sigaw nito. Huminahon ka. Ligtas ka rito. Kalmadong sabi ni Bagwis, bagamat ang kanyang boses ay may natural na gaspang. Sino ka? Anong ginagawa mo sa labas sa gitna ng bagyo? Tinitigan siya ng babae, parang sinusuri kung isa rin ba siyang kaaway. Nang makita ang tapat na pag-aalala sa mga mata ni Bagwis, unti-unting lumuwag ang pagkakahawak nito sa jacket. Ako si Sinag. Sinag Marahuyo. Bulong nito. Natigilan si Bagwis. Marahuyo? Ang pamilyang pinaglilingkuran ng kanyang ama bago ito nawala. Anak ka ni Don Tadhana? Tanong niya. Tumango si Sinag. Muling pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinalayas ako ni Vanna. Kinuha niya ang lahat. Ang sabi niya, binago daw ni Dad ang testamento bago siya mamatay. Pero alam kong hindi totoo yun. Hinahanap ko si Attorney Pantas.
Siya lang ang makakatulong sa akin. Huminga ng malalim si Bagwis at naupo sa tapat ni Sinag. Kung ganoon, pareho tayo ng hinahanap. Ako si Bagwis, anak ni Attorney Pantas. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Nasaan siya? Nasaan ang daddy mo? Iyan ang problema. Seryosong sagot ni Bagwis. 1 linggo na siyang nawawala. At sa tingin ko, ang pagkawala niya at ang pagkamatay ng tatay mo ay iisang kwento lang. Tumayo si Bagwis at lumapit sa estante ng mga libro. May isang maliit na drawer doon na may lihim na pindutan. Isang lumang cassette recorder ang inilabas niya. Natagpuan ko ito sa ilalim ng sahig ng kotse ni Dad bago ito kinuha ng mga pulis para sa investigasyon. Paliwanag ni Bagwis. Hindi ko pa ito pinapakinggan ng buo dahil hinihintay ko ang tamang pagkakataon. Siguro, ito na yon. Pinindot ni Bagwis ang play. Maririnig ang malakas na kaluskos at pagkatapos ay ang boses ng isang matandang lalaki, pagod at nanginginig. Bagwis anak, kung pinapakinggan mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nakauwi. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na kay Vanna Halia. May nalaman ako tungkol sa nakaraan niya na ikamamatay ko. Ang katotohanan ay hindi nakasulat sa mga papel na hawak nila. Kung gusto mong malaman ang totoo, hanapin niyo ang painting ng babaeng nakasuot ng asul. Doon nakatago ang diwa ng katarungan. Naputol ang recording, natahimik ang buong silid. Tanging ang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Nagkatinginan si Sinag at Bagwis. Ang painting ni Mama, bulong ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na may halong takot. Iyon ang itinuro ni Dad bago siya malagutan ng hininga. Lumapit si Bagwis kay Sinag. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanyang ama. Ito ay tungkol sa babaeng nasa harap niya. Isang babaeng nawalan ng lahat, pero may dalang liwanag na kayang sumunog sa kadiliman ni Vanna. Mukhang kailangan nating bumalik sa Villa Takip Silim, Sinag, sabi ni Bagwis. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa determinasyon. At sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isa. Huminga ng malalim si Sinag, pinahid ang kanyang mga luha at tumayo ng matuwid. Kailan tayo magsisimula? Ngayon din, sagot ni Bagwis. Ang Villa Takip Silim ay hindi na isang tahanan. Ngayon, para itong isang magandang libingan na gawa sa semento at ginto. Iyan ang nararamdaman ni Manang Agos habang mabilis na nagpupunas ng mga muebles sa sala. Sa bawat kanto ng mansyon, tila may nakatagong mata. Mula nang mamatay si Don Tadhana, naging madilim ang atmosfera. Ang mga dating tawanan ay napalitan ng pabulong na usapan at ang tunog ng mabibigat na yapak ni Senyora Vanna. Agos, bingi ka ba? Isang matalim na boses ang bumasag sa pagmumuni-muni ng matanda. Napatalon si Manang Agos sa gulat. Nakatayo sa kanyang harap si Vanna, nakasuot ng isang mamahaling seda na pantulog. Hawak ang isang baso ng wine kahit umaga pa lamang. Sorry po, senyora. Ano po yon? Nanginginig na tanong ni Manang Agos. Ang sabi ko, linisin mong mabuti ang library. Huwag mong papasukin ang kahit na sino. At kung may makita kang anumang papel na nakakalat, ibigay mo sa akin agad. Naiintindihan mo. Siningkita ni Vanna ang kanyang mga mata. Huwag kang magkakamaling magmalinis, Agos. Alam mo ang pwedeng mangyari sa'yo. Oo po, senyora. Masusunod po. Yumuko si Manang Agos hanggang sa makaalis si Vanna. Nang masiguro niyang wala na ang amo, mabilis siyang naglakad patungo sa likod ng mansyon sa madilim at maalikabok na bodega. Doon, sa ilalim ng mga lumang sako ng bigas, kinuha niya ang isang lumang cellphone, isang sikreto na matagal na niyang itinatago. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero. Hija. Bulong niya nang sumagot ang nasa kabilang linya. Magkita tayo sa palengke. Mamayang madaling araw. Sa dulo, malapit sa tindahan ng mga tuyo. Mag-iingat ka. 3:00 ng madaling araw.
Ang hangin sa palengke ng bayan ng pangarap ay mabigat, amoy malansang isda at basang semento. Ito ang pinakamagandang lugar para magtago. Sa gitna ng ingay at dami ng tao, walang makakapansin sa tatlong aninong nagtatagpo. Nakatayo si Sinag sa tabi ni Bagwis, suot ang isang malapad na hoodie para itago ang kanyang mukha. Ilang sandali pa, lumitaw si Manang Agos. Hila-hila ang isang basket na tila mamimili lang ng mga rekado. "Manang!" Di mahinang tawag ni Sinag, sabay yakap sa matandang itinuring na niyang pangalawang ina. "Salamat sa Diyos. Ligtas ka, Hija." Naiiyak na sabi ni Manang Agos. Tumingin siya kay Bagwi. "Sino siya?" "Si Bagwis po, Manang. Anak ni Attorney Pantas. Siya ang tumutulong sa akin." Paliwanag ni Sinag. Huminga ng malalim si Manang Agos. Tumingin-tingin siya sa paligid bago nagsalita ng mahina. "Sinag, kailangang malaman mo ang totoo. Yung testamentong binasa ni Attorney Salcedo, huwag kang maniniwala doon. Isang malaking kasinungalingan yon." Kumunot ang noo ni Bagwis. "Paano niyo po nasabi, Manang?" "Isang buwan bago mamatay si Don Tadhana, gabi-gabi kong nakikita si Senyora Vanna sa library. Akala ko noong una ay nag-aayos lang siya ng mga papeles. Pero isang gabi, pumasok ako para magdala ng tsa. Nakita ko ang lamesa, puno ng mga papel na may pirma ni Don Tadhana." Huminto si Manang Agos, tila kinakabahan pa rin sa kanyang naaalala. "Hindi iyon pirma ng Don. Nag-iensayo siya, Hija. Paulit-ulit niyang kinokopya ang pirma ng daddy mo sa iba't ibang klaseng papel. At noong gabing mamatay ang Don, wala siyang pinirmahang kahit ano. Pagod na pagod siya noon. Ang huling hawak niya ay ang baso ng gatas na binigay ni Vanna. Naramdaman ni Sinag ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kaya pala ganoon kadali para sa kanila na kunin ang lahat." "May isa pa," dagdag ni Manang Agos. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag ng mahigpit. "Bago siya nawalan ng malay, may sinabi ang daddy mo sa akin. Sabi niya, 'Agos, iligtas mo ang painting. Huwag mong hahayaang makuha ni Vanna ang painting.' Alam ni Vanna na may sikreto ang painting na yun. Kaya balak niya itong sunugin sa darating na party sa mansyon sa susunod na linggo." Nagkatinginan si Sinag at Bagwis. "Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yun," determinadong sabi ni Bagwis. "Kailangang makuha natin ang painting bago pa ito maging abo." "Pero paano?" tanong ni Sinag. "Masyadong mahigpit ang seguridad ngayon sa Villa Takip Silim." "Ako ang bahala," sabi ni Manang Agos. "Bibigyan ko kayo ng paraan para makapasok, pero kailangan niyong magmadali. Dahil kapag nalaman ni Vanna na nagtatagpo tayo, hindi lang ako ang mapapahamak, pati kayo." Nagpaalam na si Manang Agos at mabilis na nawala sa dagsa ng mga mamimili. Naiwan si Sinag at Bagwis sa gitna ng palengke. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho na palitan ng isang mabigat na desisyon. "Bagwis!" tawag ni Sinag. "Handa ka na bang pasukin ang kuta ng kaaway?" Tumingin sa kanya si Bagwis. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kahit kailan, Sinag, handa na akong sunugin ang anino ni Vanna." Ngunit sa di kalayuan, isang lalaking naka-jacket na itim ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang hawak na cellphone. Nakuhanan niya ng litrato ang kanilang pagkikita. At sa loob ng ilang minuto, ang litratong yon ay makakarating na sa mga kamay ni Senyora Vanna. Ang gabi ay tila isang malaking kumot na itim na bumabalot sa Villa Takip Silim. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang malayo at mahinang ugong ng sasakyan ang maririnig. Sa likurang bahagi ng mataas na pader ng mansyon, dalawang anino ang gumagalaw ng napakatahimik. "Sigurado ka ba rito, Sinag?" bulong ni Bagwis. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Mas mahina pa sa simoy ng hangin. "Kapag nahuli tayo rito, hindi lang tayo itatapon sa labas.
Pwede tayong ipakulong ni Vanna sa salang trespassing. Hinarap siya ni Sinag. Kahit sa dilim, kitang-kita ni Bagwis ang determinasyon sa mga mata ng dalaga. Ito ang bahay ko, Bagwis. Ipinagkait lang nila sa akin. At hindi ako papayag na maglaho ang lahat ng pinaghirapan ni Dad ng ganoon-ganoon na lang. Kailangan natin ang mga papel na sinasabi ni Manang Agos. Tumango si Bagwis. Inilabas niya ang isang maliit na flashlight at sinuri ang kandado ng maliit na pinto sa likod ng hardin. Salamat sa impormasyon ni Manang Agos. Alam nilang hindi nakakabit ang alarm sa bahaging ito dahil madalas itong ginagamit ng mga tauhan kapag naglalabas ng basura. Dito tayo, sabi ni Bagwis. Sa isang bihasang galaw, mabilis niyang napaikot ang mekanismo ng lumang pinto. Isang mahinang click ang tumunog. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay napalitan ng pamilyar na amoy ng wax at mamahaling pabango na nanunuot sa loob ng mansyon. Para kay Sinag, bawat hakbang sa loob ng bahay na ito ay parang isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang alaala. Doon sa sulok, naroon ang kanyang paboritong florera. Sa pader, ang mga painting na siya mismo ang pumili. Pero ngayon, tila lahat ng yon ay naging banyaga sa kanya. Sa itaas, sa library, bulong ni Sinag, maingat silang umakyat sa grand staircase. Bawat langit-ngit ng sahig ay nagpapatigil sa kanilang paghinga. Nang marating nila ang tapat ng library, mabilis silang pumasok at isinara ang pinto. Agad na nagtungo si Sinag sa lamesa ng kanyang ama. Dito madalas magtrabaho si Vanna nitong mga nakaraang araw. Nagsimula silang maghalongkat. Binuksan ni Bagwis ang mga ibabang drawer habang si Sinag naman ay sinusuri ang mga folders sa ibabaw. Wala rito, dismayadong sabi ni Bagwis. Baka itinago niya sa vault. Hindi, pabulong na sagot ni Sinag. Kilala ko si Vanna. Gusto niyang nakikita ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. May lihim na kompartimento ang lamesang ito. May kinapa si Sinag sa ilalim ng mabigat na kahoy na nara. Isang maliit na lever ang kanyang naramdaman. Paghila niya rito, dahan-dahang bumukas ang isang manipis na drawer na halos hindi pansin sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Bagwis nang makita ang laman nito. 12-dosenang piraso ng papel. At sa bawat papel, nakasulat ang pangalan ni Tadhana Marahuyo. Ang iba ay maganda ang pagkakasulat, ang iba naman ay tila binalahura, pero malinaw ang layunin, ensayo. May mga marka pa ng pulang ballpen sa mga bahaging hindi nakuha ng tama. Ito na yon, hingal na sabi ni Bagwis habang mabilis na kinukuha ang kanyang cellphone para videohan at kuhanan ng larawan ang bawat ebidensya. Ito ang patunay na pineke niya ang pirma ni Don Tadhana. Kailangan nating dalhin ang ilan sa mga ito, sabi ni Sinag. Nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang pinaka-accurate na kopya. Ngunit bago pa sila makakilos, isang biglaang tunog ang nagpatahimik sa kanila. Ang tunog ng sasakyan na pumarada sa driveway. At pagkatapos, ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto ng kotse. Nandito na siya. Bulong ni Bagwis agad na pinatay ang kanyang flashlight. Sabi ni Manang Agos, madaling araw pa ang balik niya mula sa charity ball. Narinig nila ang mga yapak, mabibigat at mabilis, napapaakyat sa hagdan. Hindi lang iisang tao ang naglalakad. May kasamang mga lalaki si Vanna. Bilisan mo, Sinag. Sa bintana tayo. Hila ni Bagwis sa dalaga, pero huli na. Ang sinag ng ilaw mula sa hallway ay tumagos na sa ilalim ng pinto ng library. Narinig nila ang boses ni Vanna sa labas, matalim at puno ng galit. Siguraduhin niyong wala silang matatanggal sa loob ng kwartong ito. Alam kong may nag-iispya sa atin, sabi ni Vanna. Bumukas ang pinto. Biglang nagliwanag ang buong library nang pindutin ni Vanna ang switch ng ilaw. Nakatayo siya doon. Suot ang kanyang eleganteng gown, pero ang kanyang mukha ay parang isang demonyong handang pumatay. Sa likod niya ay 3 armadong security guard at 2 pulis. Huli kayo!
Nakangising sabi ni Vanna. Tumingin siya kay Sinag, pagkatapos ay kay Bagwis na protektadong nakatayo sa harap ng dalaga. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta susuko, Sinag, pero nagkamali ka ng kinalaban. Vanna, bitaw na. Matapang na sagot ni Bagwis. Pilit na itinatago ang mga papel sa likod niya. Alam na namin ang ginagawa mo. Hawak namin ang ebidensya ng pagpepeke mo sa pirma ni Don Tadhana. Tumawa si Vanna, isang tawang nakakapangilabot na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ebidensya? Aling ebidensya? Tanong niya. Sininyasan niya ang mga guard. Mabilis na sinugod ng mga guard si Bagwis. Dahil sa dami nila, kahit anong galing ni Bagwis sa pakikipaglaban ay hindi siya nakaporma nang itutok sa kanya ang dulo ng baril. Sa pilitang kinuha sa kanya ang mga papel at ang kanyang cellphone. Lumapit si Vanna kay Sinag, hinawakan niya ang panga ng dalaga at itinaas ito ng marahas. Akala mo ba? Hindi ko alam na nagkikita kayo ng matandang agos sa palengke? Bulong ni Vanna. Sinadya ko kayong papasukin dito, Sinag. Gusto kong makita niyo kung gaano kawalang kwenta ang mga plano niyo. Kinuha ni Vanna ang mga papel na nakuha nila sa drawer. Inilabas ang kanyang lighter at sa harap ni Sinag at Bagwis, sinilaban niya ang mga ito. Ngayon, wala na kayong ebidensya, sabi ni Vanna habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa mga papel. At may mas magandang balita ako sa inyo. Officer, arestuhin ang mga yan. Robbery at trespassing. Siguraduhin nyo na sa pinakamadilim na selda sila mapupunta. Habang pinuputas ang posa sa mga kamay ni Sinag, napatingin siya sa pader, sa painting ng kanyang ina. Tila lumuluha ang mga mata ng nasa larawan. Dalhin na sila sa presinto, sigaw ni Vanna. Ngunit habang hinihila sila palabas, napansin ni Bagwis na may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Vanna nang kunin nito ang lighter. Isang maliit na susi na may markang San Jose Home for the Aged. Sa gitna ng desperasyon, iyon ang tanging pag-asa na nakita ni Bagwis. Ang tunog ng sirena ng pulis ay parang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa gabi. Nakasakay kami ni Sinag sa likod ng patrol car. Ang kanyang mga kamay, na dati humahawak lamang ng brush at canvas, ay ngayon nakagapos ng malamig na posas. Nakasandal siya sa bintana, tahimik na lumuluha. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong sabihing magiging maayos ang lahat. Pero maging ako ay nakakaramdam ng lason ng kawalan ng pag-asa. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Hindi rito magtatapos ang kwento namin. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ko sa aking palad ang maliit na bagay na mabilis kong dinampot kanina sa sahig ng library bago kami kinaladkad palabas. Ang susi. Ang gintong susi na may markang San Jose Home for the Aged. Sinag, bulong ko. Halos hindi iginagalaw ang aking mga labi. Makinig ka sa akin. Huwag kang mawawalan ng loob, may paraan pa. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ngumuso ako sa direksyon ng aking kamay na nakatago sa ilalim ng aking binti. Nakikita ko ang bahagyang paglaki ng kanyang mga mata. Alam niya, may pag-asa pa. Nagkataon naman na ang kalsada patungo sa presinto ay kasalukuyang ginagawa. Ang patrol car ay kailangang dumaan sa isang madilim at bako-bakong shortcut sa gilid ng bundok. Officer, parang flat yata ang gulong sa likod, sabi ko ng malakas, pilit na ginagawang natural ang boses. Huwag kang maingay, bata. Lisingal ng pulis na nasa passenger seat, pero ramdam ang pag-alog ng sasakyan dahil sa lubak. Huminto ang patrol car sa isang madilim na bahagi ng daan. Bumaba ang dalawang pulis para tignan ang gulong. Iyon na ang pagkakataon ko. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng aking ama kung paano gamitin ang isip sa gitna ng panganib. Gamit ang isang maliit na alambre na nakuha ko sa gilid ng upuan, mabilis kong kinalikot ang aking posas. Click! Sinag! Ngayon na! Sa isang mabilis na galaw, sinipa ko ang pinto ng sasakyan na tumama sa isa sa mga pulis.
Hinila ko si Sinag palabas at tumakbo kami patungo sa madilim na kakahuyan. Narinig namin ang mga sigaw at putok ng baril sa likuran namin, pero hindi kami lumingon. Ang tanging nasa isip ko ay ang iligtas siya at mahanap ang aking ama. Makalipas ang 2 oras ng paglalakad at pagtatago, narating namin ang isang liblib na bahagi ng Karatig Bayan. Sa dulo ng isang masukal na daan, nakatayo ang isang lumang gusali na napapalibutan ng mataas na pader na may barbed wire. San Jose Home for the Aged, pero hindi ito mukhang tahanan para sa mga matatanda. Mukha itong kulungan, madilim ang mga bintana, at may mga gwardyang palakad-lakad sa paligid. Doon, sa likod, turo ni Sinag sa isang maliit na bintana sa basement na may rehas. Ginamit ko ang susing nakuha ko kay Vanna. Swak na swak ito sa isang maliit na pinto sa gilid ng gusali. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng chloroform at luma ay sumalubong sa amin. Bawat pinto ay may maliit na salamin para makita ang nasa loob. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa room 404, tumigil ang mundo ko. Sa loob ng isang madilim at masikip na kwarto, nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Payat na payat siya. Ang kanyang buhok ay naging puti na lahat at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. "Dad?" Bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa sakit. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nang makita niya ako, tila nagkaroon ng buhay ang kanyang mga mata. "Bibagwis? Anak?" Agad akong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. "Dad, nandito na ako. Ilalabas kita rito. Bagwis." Tew-tawang boses ni Attorney Pantas. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag nang nanginginig. "Kailangan niyong lumayo. Si Vanna. Hindi lang pera ang gusto niya." "Anong ibig niyo pong sabihin, Attorney?" Tanong ni Sinag habang pinapahid ang kanyang luha. Huminga ng malalim ang aking ama. Tila bawat salita ay isang malaking sakripisyo. "Vanna, halika. Siya ang dating kasintahan ni Tadhana bago niya nakilala ang nanay mo, Sinag. Iniwan siya ni Tadhana dahil sa kanyang labis na pagkagahaman. Ang galit ni Vanna ay hindi naglaho sa loob ng 3 dekada. Pumasok siya sa buhay ng daddy mo para ubusin ang lahat ng mahal niya. Pinatay niya si Tadhana. At ikaw, Sinag, ikaw ang huling piraso ng kanyang paghihiganti." Nanlalamig ang aking buong pagkatao. Hindi lang ito tungkol sa mansyon. Ito ay tungkol sa isang baliw na paghihiganti. "Ang painting," dugtong ni Dad. "Ang painting ng babaeng nakasuot ng asul. Doon nakatago ang tunay na testamento. Noong gabing mamatay si Tadhana, alam niyang lalasunin siya ni Vanna. Isinulat niya ang lahat at itinago sa loob ng canvas. Sinag, kailangan mong makuha yon bago mag-umaga. Kapag sumikat ang araw, susunugin ni Vanna ang painting kasabay ng paglalaho ng lahat ng ebidensya." Biglang tumunog ang isang alarm sa buong gusali. Ang pulang ilaw ay nagsimulang umikot sa pasilyo. "Natuklasan na nila ang pagtakas niyo sa patrol car," sigaw ni Dad. "Umalis na kayo. Iwanan niyo na ako rito. Babalik kayo kasama ang mga totoong otoridad." "Hindi kita iiwan, Dad." Giit ko. "Bagwis, makinig ka." Hinawakan ako ni Dad sa braso ng mahigpit. "Kapag nahuli kayo rito, wala nang magtatanggol sa katotohanan. Iligtas mo si Sinag. Iligtas mo ang Villa Takip Silim. Iyan ang huling utos ko sa iyo bilang ama at bilang abogado." Narinig namin ang mga yapak ng mga gwardya na papalapit sa aming kwarto. Tumingin ako kay Sinag. Tumingin ako kay Dad. Ang sakit ay halos hindi ko makayanan, pero alam kong tama siya. "Babalik kami, Dad. Pangako," sabi ko. Hinalikan ko ang noo ni Dad at hinila si Sinag palabas sa kabilang bintana bago pa man bumukas ang pinto ng kwarto. Sa gitna ng dilim at habulan, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa amin.
Ito ay para sa bawat buhay na winasak ng kasamaan ni Vanna. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang Villa Takip Silim ay magiging saksi sa kanyang pagbagsak. Sa bawat hakbang ko pabalik sa Villa Takip Silim, parang mabigat na bakal ang nakakabit sa aking mga paa. Ngunit sa aking puso, may isang apoy na mas matindi pa kaysa sa takot. Bagwis, kailangang maghiwalay tayo. Bulong ko sa kanya bago kami tuluyang pumasok sa bukana ng aming baryo. Hanapin mo ang mga taong makakatulong sa atin, ang mga tunay na otoridad na hindi nabibili ni Vanna. Ako na naman, papasok ako sa loob. Ako ang magsisilbing pain. Masyadong mapanganib, Sinag. Maring tutol ni Bagwis, hinawakan niya ang aking mga kamay ng mahigpit. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa iyong masama. Ngumiti ako ng mapait at hinawakan ang kanyang muka. Ito lang ang tanging paraan, Bagwis. Hanggat abala siya sa akin, hindi niya mapapansin ang pagdating niyo. At kailangan kong makuha ang painting bago niya ito sunugin. Tiwala lang. Babalik ako sa iyo. Sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kanyang yakap bago ako tuluyang naglaho sa dilim ng hardin. Pumasok ako sa mansyon hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Hindi na ako dumaan sa likod. Buong tapang kong binuksan ang malaking pinto ng sala. Nadatnan ko si Vanna na nakatayo sa gitna ng grand staircase. Tila hinihintay na talaga ang aking pagbabalik. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na gown. Hawak ang isang sulo ng apoy na gagamitin sana niya para sa ritual ng pagsunog sa mga gamit ni Dad. Nagbalik ang munting ibon, nakangising bungad ni Vanna. Akala ko ay tuluyan ka nang lumipad palayo. Sinag, pero sadyang hindi mo matiis ang iyong pugad, hindi ba? Naglakad ako palapit sa kanya. Bawat tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hamon. Tapos na ang pagtatago, Vanna. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang pumatay kay Dad. Alam ko na ikaw ang nagtago kay Attorney Pantas. Tumawa si Vanna. Isang tawang puno ng pait at baliw na galit. At sa tingin mo ba ay may maniniwala sa'yo? Isang takas na bilanggo? Isang batang walang muwang? Hindi ako ang walang muwang, Vanna. Ikaw. Sigaw ko. Sa sobrang pagmamahal mo sa pera at kapangyarihan, nakalimutan mong ang katotohanan ay hindi nasusunog. Sa isang iglap, bago pa siya makakilos, mabilis akong lumapit at buong lakas na isinampal ang aking palad sa kanyang muka. Pak! Tumagilid ang kanyang ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at doon ko nakita ang tunay na demonyo. Hindi na ito ang eleganteng senyora. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hahasain mo ang iyong dila sa akin? Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa puot. Alam mo ba kung bakit ko ito ginagawa? Dahil ang tatay mo ang unang sumira sa buhay ko. Minahal ko siya, Sinag. Ibinigay ko ang lahat. Pero mas pinili niya ang nanay mong mahinhin, ngunit walang kwenta. Iniwan niya ako sa putikan habang kayo ay nagpapakasasa sa karangyaan. Kaya mo siya pinatay? Tanong ko. Pilit na pinatatag ang aking boses habang dahan-dahang kinakapa ang recorder sa aking bulsa. Oo, pinanood ko siyang mamatay. Sigaw ni Vanna. Pinanood ko siyang magmakaawa habang nalalaso ng kanyang dugo. At gagawin ko rin yan sa'yo. Lahat ng bakas ng marahuyo ay dudurugin ko ngayong gabi. Biglang lumitaw ang kanyang mga tauhan mula sa dilim. Bago pa ako makatakas, hinawakan nila ako sa magkabilang braso. Dadalhin niyo siya sa baba, utos ni Vanna, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang pisngi. Sa huling hantungan ng kanyang mga alaala, sa hamba ng alak kung saan walang makakarinig sa kanyang pagsigaw. Kinaladkad nila ako pababa sa basement, sa madilim at malamig na hamba ng alak. Itinulak nila ako sa loob
at mabilis na isinarado ang mabigat na pintong bakal. "Vanna, buksan mo ito! Vanna!" Sigaw ko habang hinahampas ang pinto. Mula sa maliit na rehas ng pinto, nakita ko ang mukha ni Vanna. Inihulog niya ang sulo ng apoy sa mga tumpok ng lumang kurtina at mga kahon sa labas ng aking selda. "Paalam, sinagmarahuyo," sabi ni Vanna. "Hayaan mong ang apoy ang tumapos sa kwento niyo ng iyong ama. Bukas, ang Villa Takip Silim ay magiging abo na lamang, kasama ang lahat ng iyong pangarap." Mabilis na kumalat ang apoy. Ang usok ay nagsimulang pumasok sa loob ng aking selda. Umuubo ako, pilit na humahanap ng hangin. Napasandal ako sa pader. At doon, sa gitna ng takot, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa ilalim ng aking kamay. Isang canvas, ang painting ng aking ina. Iniwan ito rito ni Vanna para isama sa pagsunog. "Dad! Mom!" Bulong ko habang niyayakap ang painting sa gitna ng naglalagablab na init. "Tulungan niyo po ako." Habang unti-unting dumidilim ang aking paningin dahil sa usok, narinig ko ang isang malakas na pagsabog mula sa itaas. Ang kisame ay nagsimulang gumuho. Mamatay na ba ako rito? Ito na ba ang katapusan ng aking laban? Kishakune, ang langit ay kulay kahel, hindi dahil sa bukang liwayway, kundi dahil sa puot ng apoy na lumalamon sa Villa Takip Silim. Mula sa malayo kitang-kita ko ang makapal na itim na usok na pumapaitaas. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Sinag! Sinag, parang awa mo na. Humawak ka lang. "Bagwis, huwag kang pumasok. Masyadong mapanganib." Sigaw ni Manang Agos nang makita niya akong tumatakbo patungo sa naglalagablab na mansyon. Kasama na niya ang ilang mga pulis na tinawagan ko. Pero tila mabagal ang lahat. Ang bawat segundo ng kanilang pag-aalinlangan ay katumbas ng buhay ni Sinag. Nandun siya sa loob. Hindi ko siya pwedeng iwan. Sigaw ko pabalik. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Kinuha ko ang isang balde ng tubig sa garden, ibinuhos ito sa aking suot na jacket, at kumuha ng basang-basahan para itakip sa aking ilong at bibig. Tumakbo ako papasok sa bukana ng mansyon. Ang init ay nakakapaso ng balat. Ang tunog ng mga nababasag na kristal at gumuguhong kahoy ay nakakabingi. Ang dating marangyang sala ay isa ng impyerno. "Sinag! Sinag! Nasaan ka?" Sigaw ko, pero tanging ang dagundong ng apoy ang sumasagot sa akin. Naalala ko ang sinabi niya, ang basement, ang hamba ng alak. Mabilis akong nagtungo sa hagdan pababa. Binaliwala ang mga baga na tumatalsik sa aking balat. Ang usok sa ibaba ay mas makapal, mas masangsang. Narating ko ang pintong bakal. Mainit ito, halos hindi mahawakan. "Sinag! Sinag! Sumagot ka!" Narinig ko ang isang mahinang ubo mula sa loob. "Babagwis! Umatras ka, Sinag! Sisirain ko ang pinto." Kumuha ako ng isang mabigat na estatwa na tanso na nakita ko sa gilid. Buong lakas ko itong ibinalibag sa kandado. 1 beses, 2 beses. Sa ikatlong pagkakataon, bumigay ang pinto. Bumulaga sa akin ang dagsa ng usok at doon, sa isang sulok, nakita ko si Sinag. Nakalupasay siya. Yakap-yakap ang isang canvas. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. Ang kanyang mga mata ay halos pumikit na. "Sinag! Nandito na ako." Binuhat ko siya ng mabilis. Sa sandaling iyon, isang malakas na langit-ngit ang narinig ko sa itaas. Ang malaking haligi ng kisame ay bumabagsak ng direkta sa amin. Wala nang oras para umiwas. Itinulak ko si Sinag sa ilalim ng matibay na lamesang narera at hinarang ko ang aking likod. Boom! Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking balikat at likod. Nang tumama ang nagbabagang kahoy, napadaing ako, ramdam ang init na tumatagos sa aking jacket.
pero hindi ko binitiwan ang proteksyon sa kanya. Bagwis, huwag Mahinang bulong ni Sinag. Sinusubukang itulak ako palayo sa panganib. Hindi kita iiwan, hingal na sabi ko. Kaya natin to. Ginamit ko ang huling lakas ko para itulak ang nagbabagang haligi. Sa gitna ng ubo at hapo, binuhat ko si Sinag na mahigpit pa ring hawak ang painting at tumakbo ako palabas ng basement, paakyat sa nasusunog na hagdanan hanggang sa marating namin ang labas ng mansyon. Bumagsak kami sa damuhan, malayo sa init. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay parang himala sa aming mga baga. Mabilis na lumapit ang mga medical team para asikasuhin kami. Nakahiga ako sa damuhan, hinihingal, habang tinitingnan ang Villa Takip Silim na tuluyan ng nilalamon ng apoy. Sa tabi namin nakita ko si Senyora Vanna. Nakatayo siya kasama ang mga pulis. Nakatakip ang kamay sa kanyang mukha, umaarteng umiiyak. Ang bahay ko, ang anak ko sa turing, bakit nangyari ito? Bulong niya sa mga reporter na nagsisimula ng dumating. Gusto kong tumayo at sigawan siya, pero wala na akong lakas. Maya-maya pa, lumapit si Manang Agos sa amin. Hingal na hingal siya. May bitbit na isang bagay na binalot niya sa kanyang sariling apron. Ligtas kayo. Salamat sa Diyos. Ligtas kayo. Sabi ni Manang Agos, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa tagumpay. Sinag, Bagwis, nakuha ko. Inilantad niya ang laman ng apron. Hindi lang yun ang painting na kinuha ni Sinag. Ito ay ang orihinal na envelope na naglalaman ng mga dokumento ni Don Tadhana na nakatago sa likod ng isa pang canvas na matagal nang itinago ni Manang Agos. Hindi lang ito basta painting, Sinag, bulong ni Manang Agos habang nakatingin kay Vanna na abala pa rin sa kanyang pag-arte sa Malao. Ito ang maglilibing sa kasamaan ni Vanna. Ang diwa ng iyong ama, ang katarungang matagal nating hinintay. Tumingin si Sinag sa akin at sa kabila ng dumi sa aming mga mukha, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanya. Alam namin, ang apoy na ito ay hindi ang katapusan. Ito ang apoy na maglilinis sa lahat ng dumi ng Villa Takip Silim. Ang silid ng korte sa bayan ng Pangarap ay punong-puno ng mga tao. Ang hangin ay mabigat. Tila ba bawat hininga ng mga naroroon ay may dalang hatol. Ito ang araw na matagal nang hinintay ng lahat. Ang paglilitis sa kasong sibil at kriminal laban kay Senyora Vanna Halia. Nakatayo si Vanna sa tabi ng kanyang mga mamahaling abogado. Kahit nahaharap sa patong-patong na demanda, nananatiling mataas ang kanyang noo. Nakasuot siya ng puting bestida, tila nagpapahiwatig ng pekeng kawalang malay. Sa kabilang panig, nakaupo si Sinag at Bagwis. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng lamesa, nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Kagalang-galang na hukom. Simula ni Attorney Salcedo, ang abogado ni Vanna. Walang basehan ang mga paratang na ito. Ang aking kliyente ay biktima rin ng sunog. Ang mga sinasabing ebidensya ni Sinag Marahuyo ay pawang imbento lamang dahil sa galit nila sa pagkawala ng kanilang mana. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vanna. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, talo ka na. Ngunit biglang bumukas ang malaking pinto ng courtroom. Ang lahat ay napalingon. Pumasok si Bagwis habang itinutulak ang isang wheelchair. Doon nakaupo si Attorney Pantaslawin. Kahit mahina pa ang katawan, ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad. Sa likod nila ay si Manang Agos, bitbit ang isang balot na bagay na hugis parisukat. Isang hiling kagalang-galang na hukom. Malakas na sabi ni Bagwis, narito ang aming pangunahing saksi at ang ebidensyang hindi kayang sunugin ng kahit anong apoy. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Namutla si Vanna nang makita si Attorney Pantas na buhay-hay. Akala niya ay tuluyan na itong nabulok sa pasilidad.
Umakyat si Attorney Pantas sa witness stand. Ako si Pantas Lawin, ang legal na kinatawan ni Don Tadhana Marahuyo sa loob ng 20 taon. Ang testamentong binasa ni Attorney Salcedo ay isang pekeng dokumento. Pinilit akong manahimik ni Senyora Vanna sa pamamagitan ng pananakot at pagdukot sa akin. Kasinungalingan, sigaw ni Vanna, ngunit agad siyang pinatahimik ng judge. Ipakita ang ebidensya, utos ng hukom. Inilapag ni Sinag ang painting sa gitna ng korte, ang babaeng nakasuot ng asul. Ang gilid nito ay may bakas ng pagkakasunog, pero ang mukha ng kanyang ina sa painting ay nananatiling payapa. Sa harap ng lahat, kumuha si Sinag ng isang maliit na pamutol. Dahan-dahan niyang hinila ang canvas mula sa kahoy na frame. Doon, sa likod mismo ng pintura, ay may isang manipis na plastik na nakadikit. Sa loob nito ay isang sulat kamay na dokumento at isang maliit na digital recorder. Nang i-play ang recorder, ang buong korte ay tumahimik. Ang boses ni Don Tadhana ay umalingaw-ngaw. Mahalata ang hirap sa paghinga, pero malinaw ang bawat salita. Vanna, alam ko ang nilalagay mo sa gatas ko. Alam ko ang plano mo. Pero hindi mo makukuha ang vilya. Ang lahat ng ari-arian ko ay para lamang kay Sinag. Ang testamentong hawak mo ay peke dahil ang tunay ay ito, ang nasa likod ng painting ng aking asawa. Sinag, anak, patawarin mo ako. Lumaban ka. Kasunod nito ay ang boses ni Vanna sa background. Tumatawa at nagmamayabang kung paano niya uubusin ang mga Marahuyo. Wala nang takas. Ang mukha ni Vanna ay hindi na maputi. Ito ay naging kulay abo sa takot at galit. Hayop ka, Tadhana. Hanggang sa kabilang buhay, niloloko mo pa rin ako. Sigaw ni Vanna. Nawala na ang kanyang poise. Sinugod niya ang lamesa ni Sinag. Susunggaban sana ang painting para sirain ito. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Vanna Halia, inaaresto ka sa salang pagpatay kay Don Tadhana Marahuyo, pagdukot kay Attorney Pantas Lawin, at falsification of public documents. Maring sabi ng pulis habang pinupusasan ang nanginginig na mga kamay ng babae. Tumingin si Vanna kay Sinag habang kinakaladkad siya palabas. Hindi pa ito tapos sa Sinag. Isinusumpa kita. Hinarap siya ni Sinag ng may dignidad. Tapos na ito, Vanna. Ang puot mo ang pumatay sa'yo, hindi ang tatay ko. Nang tuluyang mailabas si Vanna, tila gumaan ang pakiramdam ng lahat sa loob ng korte. Lumapit si Bagwis kay Sinag at niyakap ito ng mahigpit. Nagawa natin, Sinag. Bulong ni Bagwis. Salamat sa'yo, Bagwis. Salamat sa inyong lahat. Sagot ni Sinag habang nakatingin sa painting ng kanyang ina. Sa wakas, ang mga mata ng kanyang ina sa larawan ay tila hindi na lumuluha. Ngumiti na ito sa gitna ng tagumpay ng katarungan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko habang nakatitig sa unti-unting pagsikat ng araw sa malayo. Ang langit ay hindi na kulay kahel ng apoy. Ngayon, ito ay kulay rosas at lila. Isang marahang pagbati ng bagong umaga. Sa aking likuran, ang Villa Takip Silim ay hindi na ang madilim na mansyong puno ng lihim. Sa tulong ng mga manggagawa, unti-unti na itong nabubuo muli. Pero hindi na ito ang Villa Takip Silim. Pinalitan ko na ang pangalan nito. Ngayon, ito na ang Villa Bukang Liwayway, ang tahanan ng bagong pag-asa. Naramdaman ko ang isang mainit na jacket na ipinatong sa aking mga balikat. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang pabango na may halong amoy ng kalikasan at katapatan ay sapat na. Masyadong malamig ang simoy ng hangin dito sa labas, Sinag. Mahinahong sabi ni Bagwis. Lumapit siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Salamat, Bagwis. Bulong ko. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, baka naging abo na rin ako kasama ng mansyong ito. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Sinabi ko sa iyo, hindi kita iiwan.
Ang mga pakpak ko ay laging nakahanda para protektahan ka. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang ngiting iyon ay totoo. Wala nang bigat sa aking dibdib. Kahapon lang ay dinalaw namin si Attorney Pantas sa kanyang bagong opisina. Malakas na siya. At muli na niyang binubuksan ang kanyang law firm para tulungan ang mga taong biktima ng kawalang katarungan. Ang mga taong katulad namin. Dad, Mom, bulong ko sa hangin habang nakatingin sa dalawang puntod na magkatabi na sa wakas sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa likod ng hardin. Nagawa ko na po. Buo na ulit ang ating pamilya. Malinis na ang pangalan niyo. Hindi nagtagal, narinig namin ang boses ni Manang Agos mula sa loob ng bahay. Sinag! Bagwis! Handa na ang almusal. Halina kayo habang mainit pa ang sinangag at tsokolate. Nagkatinginan kami ni Bagwis at tumawa. Ang tunog ng tawanan sa loob ng bahay na ito ay musika sa aking pandinig. Wala na ang takot. Wala na ang anino ni Vanna. Ang babaeng iyon ay nahaharap na sa habang buhay na pagkabilanggo, habang ang kanyang kasakiman ay naging sarili niyang kulungan. Naglakad kami ni Bagwis papasok sa mansyon, magkahawak kamay. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang paghilom ng aking puso. Ang katotohanan ay parang araw, maaaring takpan ng makapal na ulap o ng madilim na gabi. Pero hinding-hindi ito mapipigilan sa muling pagsikat. At sa bawat pagsikat nito, may dalang pagkakataon para muling magmahal, muling magtiwala, at muling mabuhay. Dito, sa Villa Bukang Liwayway, nagsisimula ang tunay kong kwento. Isang kwentong isinulat hindi sa dugo at pait, kundi sa pag-asa at wagas na pag-ibig. Mga minamahal naming taga-subaybay, dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at Bagwis. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa ating mga puso ay simple lamang. Ang kasakiman ay maaaring magbigay ng pansamantalang kapangyarihan at yaman, ngunit ang katarungan at katotohanan ang laging magtatagumpay sa huli. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa kahit gaano kadilim ang ating pinagdaraanan, dahil laging may bagwis na darating para tayo ay tulungan at laging may bukang liwayway na magbibigay ng bagong simula. Ang pagpapakita ng kabutihan at katapatan ay isang kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng Dugo at Diwa ng Villa Takip Silim. Sana ay naantig ang inyong mga puso at nakapulot kayo ng inspirasyon sa tatag ng loob ni Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa naging katapusan ni Senyora Vanna? At ano namang uri ng kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo po sa ibaba dahil binabasa po namin ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.